lakad ko sa isang ganito. May bata na hinawakan ng pantalon ko, hindi ako inihila niya ako. Sabi ko, anong anak, bakit? Sabi siya, umiiyak siya, sabi niya, Mayor, putuli naman itong paa ko bukas, pero pag nabuhay ako, bigyan mo ako ng paa. Alam mo, dumiretso ako doon sa washroom, beta. Umiyak talaga ako, pero hindi ko pinahalata. Halata na lang kapula ang mata ko. Binalikan ko ang bata, sabi ko, tandaan mo, pag wala akong maibigay sa iyo ng paa, itong isang paa, ipalipat ko sa iyo. Yan ang tandaan mo. Pre, pag napunta ako doon sa inyo, ikaw mag-alaga sa akin, ha? Magpagaling ka. Sir, salamat po talaga, sir. Huwag po kayo magbabago. Itlog. Ang importante yung ginapubiran mo ang hindi matanggal. Pag yan ang tinanggal, putang ina. Pati ako iiyak. I'm very impressed that Davao is the safest city in the world. Yes, and I hope that when you grow up and become a mayor, someday you do it. Mayroon ka ng tin plate na makopyahan mo. Because I am just a worker in government. I am paid to do my job. And that is why I do it correctly because I know that I cannot fail. So when you grow up, you may look back in history. I will be history at that time. Then I said you can maybe copy the words of the people of the Republic of the Philippines. Okay? Pat ng Centro Escolar University, naglakad si Pangulong Duterte patungo Mendiola. Ang una niyang pagtungtong doon mula nang maging Pangulo, ang kanyang pakay, ang rallying ito ng mga magsasaka mula sa Tagum, Davao del Norte. Hiling ng mga ralisa, maibigay na ang mga lupang sinasaka na kinamkam umano ng isang kumpanya ng saging. Kinumusta ng Pangulo ang kanilang kalagayan. Nung Mayo, una pa nag-rally sa Mendiola ang mga ito. At nang makausap na ang kanilang mga lider, kung makumpleto yung requirements ng batas, ako na mismo ang nagsasabi kay Secretary Mariano, go ahead. Ayaw na pagdugay-dugay. Go ahead. Para matapos ang problema dyan. Gulo, pati patayan. Dati sa amin yun, i-take over na namin yung 145 hectares. Kami po ang sa San Isidro Farm, Tagum, Davao del Norte. So anong pakiramdam nyo na si President? Masaya ako, kaya nga, ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang saya talaga. Masaya kami dahil ang mga problema namin siguro malutas na. Dahil nag-promise naman ang presidente. Ipinamahagi ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 hektarya ng Hacienda Luisita na pagmamay-ari ng pamilya ni na dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino. Posibleng silipin din ng Department of Agrarian Reform ang mga lupa sa hacienda na na-convert na sa commercial o industrial use. Sa ika-31 anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, mismo ang Pangulong Duterte ang nanguna sa pamamahagi ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mga magsasaka. Nasa 87,000 hektarya ng lupa sa Luzon, kabilang na ang higit 100 hektarya sa Hacienda Luisita ang ipinamahagi. Ayon kay Secretary John Castreciones, ito na ang bubuo sa higit 6,000 hektarya ng lupa sa hacienda na naipamahagi sa panahon ni Duterte. Isa sa nagpasalamat ay ang magsasaka na si Carmen Castro. Mahabang panahon po kaming naging arawan sa Hacienda Luisita. Ni sa pangarap, di po namin sumagi sa isip namin na ang lupang aming pinapaguran sa araw-araw ay magiging amin ito. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na wala siyang masamang tinapay sa dalawang Aquino, pero nakakalungkot, hindi na isama sa land reform ang hacienda noong panahon ng kanilang panunungkulan. Ang pamilya Kuhuangco ang kilalang matagal na nagmay-ari ng hacienda. Greatest aberration sa land reform was the Philippines was declared the whole of the country as a land reform program area. Pero tinanggal nila ang Doña Luisita.
Rodrigo Duterte ang overseas Filipino worker na nailigtas sa parusang bitay sa United Arab Emirates. Ayon sa Pangulo, nagbanta siya na magpapatupad ng total deployment ban ng mga OFW kung itinuloy ng UAE ang pagbitay sa Pinay worker na si Jennifer Dalquez. Ito ang balita ni Rosa Lico. Kita sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Subalit inapela ito ng Philippine government. Naabswelto ang Pinay workers sa bitay matapos baliktarin ng Court of Appeals ng Alain ang guilty verdict. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, sabi ko, tayo ninyo yan. Sabi ko sa inyo, I will immediately order the suspension of the employment. Anyway, when you learn about this, you told me that you tell the Emirates that if they kill Dalquez, I will declare a total ban. That I said, the president respects your justice system, but the president feels that if you hang his countrymen, then he just has to declare a total deployment ban for the entire United Arab Emirates. So, after that, Mr. President, 2 months after, we learned na kinumute yung sentence niya of death to only 3 years. Na boss. Okay. Ang isa guro nga hindi gid mo malipatan tanan na. Nga every time na matapos ang amon work kag manyapon si PRRD. Tanan kami tingob sa lamisa. Hindi pwede na isa lang isa. Malacanang na. Sa balay niya lang sa buwa sa Malacanang. Wala man siya nag-start sa Malacanang eh. So, sa Gwa sa Malacanang, mayroon na siyang bahay pagbabago. Tanan, pati security sa Gwa, ginapakaon niya sa long table, kami tanan. Kapag sudan, danggit, talong. Tapos, imagine mo si PRD po, mukaon. Tapos, gastorya na, ikamuday kung ano-ano. Tinong yung istorya yan? Istorya sa mga gaskwila siya sa San Beda, sa YMCA, ang mga teachers niya. Tapos, ano mo man nga, hindi man ang pangabudlay man ni PRD. Tapos, ang mga advice niya, ang dapat maskwila kagid. Si PRD, grabe siya ka-importante siyang education. And ano po yung personal nyong experience? Why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte? Ganito po, minsan, kung gabi magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag-uwi. We out in the morning. Tapos sabi niya, pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz, Mayor, outside Davao City. May dalang bata, may dalang anak niya, 3. Husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni Mayor yung backup, ihatid nyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila. Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod doon sa paghahatid, doon sa nadaanan yung mag-ina, ano pa ho yung mga insidenteng maaari nyo ibahagi sa Quad? Bakit nyo sinasabing mabait na principal si Mayor Duterte? Minsan po, manonood siya ng news every afternoon, 5 p.m. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa ospital. Tapos huwag niyo na sabihin kung saan galing.
do not worry about me. I can face the ICC. If they want to indict me and convict me, fine. I will gladly do it for my country.